kunin sa amin, anak. Kaya kailangan siyang kunin ng mga pulis. Pag kinuha ka niya, hindi ka nila ibabalik sa amin. Ang saya ko po. Makita ko ulit si Mommy Janet. Kasi po, nakita ko ulit lahat ng nanay ko. Ayoko na makulong dito. Sukan-sukan na ako dito. Kaya ka nakakulong kasi may ginawa kang mali. Sa tingin mo, lahat ba to sapat para kay Lara? Ang tawagin na akong mami ng anak ko. Kaya ko balik na rin ang buong mundo. Tingin din si Inay sa atin. Teka, nasan nga pala si Inay? Bakit di mo kasama? Ate na ba rin si Inay? Si Digoy. Si Digoy lang may kagagawa nito. Si Lara, sa pharmacy kailangan niya makarecover. That's the best place for her. Sige, hanggat hindi nagdidesisyon ng korte, Leandro, sasama ako kung nasan si Lara. Kahit ang ibig sabihin nun na ipagpipilitan ko ang sarili ko sa kung saang bahay siya nakatira. Andrew, mukhang nakarami ka na. Ronald, kaya nga umiinom ako eh. Gusto kong kalimutan si Ophelia. Pare, babae na nakit sa'yo. Babae rin na magpapagaling sa'yo. Pag mumukain ko lang siyang tanga. Dahil naman ng isip at puso, si Ophelia pa rin. Minsan mo na nakalimutan si Ophelia, Andrew. Kaya mo siyang makalimutan ulit. Pwede ba tayong bumisita sa presinto bukas? Ayoko ilapit si Lara kay Janet. Mapanganib yung babae nga. Leandro naman, naawa na ako dun sa bata. Bakit ano bang masama? Ibibisita lang naman tayo. Bakit parang bigla kang bumabait kay Janet na yun, ha? Hindi ko to ginagawa para kay Janet. Ginagawa ko to para kay Lara. Dahil pakiramdam ko, hindi ko ginagawa ang lahat para mapasaya ang anak natin. Mommy Janet? Lara, anak. Lara, sorry anak ha. Takot na takot kasi ako mawala ka sa akin noon eh. Okay lang po yun, Mommy Janet. Ang mahalaga po ngayon, nakita na po kita. Tama na yan. Lara, halika na, uwi na tayo. Wala kayong puso. Hanggang sa huli, pinagkakainggan dapat sa akin. Lara, bakit ka lumabas ng kwarto mo? Kanina ko pa po kasi naiisip si Mommy Janet. Daddy Leandro, mabait po si Mommy Janet. At ayoko po siyang makulong dahil nanay ko rin po siya. Daddy Leandro, pakawalan niyo na po si Mommy Janet. Kawawa naman po siya. Hindi. Lara, anak, hindi pwede ang hinihiling mo, ha? Bakit po? Mabait naman po si Mommy Janet, ah. Di ba mga bad people yung kinukulong? Lara, anak. Hindi pwedeng makalabas ng kulungan ng Mami Janet mo. Dahil meron siyang ginawang mali. Sa akin, sa atin lahat. Kaya hindi siya pwedeng makalabas. Ano pong ginawa niya? Nagnakaw ang Mami Janet mo. May isang bagay na hindi sa kanya. Hindi ba sinabi ko sa'yo bawal at bad magnakaw? Kaya hindi siya pwedeng lumabas ng kulungan. Okay, anak? Hindi po totoo yan. Mabait po si Mommy Janet. Shh! Anak, tama na. Tama na yan, ha? Ang mabuti pa siguro, sasamahan kita sa kwarto mo. Babasahan kita ng favorite story mo para makalimutan mo na ang Mommy Janet mo, ha? Pero ayoko po ng story. Gusto ko po ang mommy ko. Ah, bakit? Mommy mo rin naman ako, di ba? Halika na. Bessie, saklay mo. It's okay, Leandro. I think I can manage. Halika na. Leandro? Ophelia, Leandro, huwag kang papayag sa gustong mangyari ng bata, ha? Huwag mong papakawalan si Janet sa kulungan. wala naman talaga akong balak pakawalan si Janet eh. Isang maayos ang sitwasyon natin dito. Kung dadagdag pa yun dito, hindi baka magulo pa ang buhay ni Lara. Lara, anak, buksan mo na to. Sige na, huwag ka na namang umiyak. Pero namimiss ko na po si Mommy Janet. Eh, nandito naman kami na Nanay Ophelia mo, ah. Hindi pa ba kami enough? Ayaw mo na ba sa amin? Gusto ko po kayo, Mommy Bessie. Happy po ako kasi kasama ko kayo. Pero si Mommy Janet, hindi ko pa po ulit nakikita. Masama po bang mamiss ko si Mommy Janet? Hindi. Hindi masama yun, anak. Huwag ka mag-alala. Kakausapin ko ang daddy mo tungkol dito. Susubukan kong maintindihan niya na gusto mong makita ulit ang Mommy Janet mo. Ha? Talaga po, Mommy Bessie? Gagawin niyo yun? Oo, anak, gagawin ko yon kasi alam mo naman, di ba, na ayokong umiiyak ka. Pag nalulungkot ka, nalulungkotin kasi ako. Tama na yan, anak. Salamat po, Mommy Bessie.
Alam niyo po, mabait po talaga si Mami Janet. Nung magkasama po kami, inaalagaan niya ako. Salamat po dahil naiintindihan niyo ako. Oo naman, anak. Alam mo naman na kahit na ano, susubukan kong gawin para sa'yo hanggat kaya ko, di ba? Alam mo naman yun, di ba, Lara? Opo, Mami Bessie. Thank you po. Oh, Ophelia, ang dami naman ang niluto mo. Mga paborito kasi ito ni Lara. Salamat. Kaya talagang sinigurado ko na maluluto ko yan lahat. Sana magustuhan niya. Ayaw nang lumabas ni Lara ng kwarto. Kaya, aakyawan ko na lang siguro siya ng pagkain. Ay, hindi. Huwag mo na siya akitan ng pagkain. Ako na lang. Maupo ka na, Bessie. Ano ba ang problema? Leandro, naisip ko lang kung iurong na lang kaya natin yung reklamo natin kay Janet. Bakit ganun? Bakit naman iuurong? Okay naman tayo lang ah. Bakit nakahiyaan pa natin ng makisawsaw yan Janet na yan? Ayaw nang tumigil ni Lara sa kakaiyak. Baka mamaya magkasakit na yung bata. Alam mo ba kung gaano katagal bago ko siya napatigil? Masyado siya naapektuhan. Bessie, naririnig mo ba yung sarili mo? Yan ka na naman eh. Suspoil mo na naman yung bata. Hindi ko siya sinuspoil. Gusto ko lang maging masaya yung anak ko. Kung kaya ko namang ibigay sa kanya yun, bakit hindi? Kaya nagiging ganyan si Lara dahil sa ganyang attitude mo. Kaya nagpupumilit yung bata. Please, stop fighting. Tumigil kayo sa pag-aaway niyo. Leandro, ang akin lang naman, pwede naman sigurong pag-isipan muna natin to, di ba? Leandro, alam mong walang gagawing kabutihan niyang si Janet. Isang malaking kabaliwan kung papakawalan lang siya ng ganun-ganun lang. Bessie has always spoiled Lara, kaya naiintindihan ko kung bakit gusto niyang palayain si Janet. Kami mga nanay, palagi namin gusto makita na masaya ang aming anak. Pero tama naman si Ophelia dyan. Bakit mo palalayain ang isang taong nanggugulo sa inyo? It's like committing suicide. Talo ka either way. Sana nga magawa ko pareho, Dad. Ang mapalaya si Janet na hindi siya nanggugulo. Leandro, baka naman ngayon lang nagkakaganyan si Lara. Baka naman after a week bumalik na siya sa dati. Makalimutan na niya si Janet. That's impossible, Ramon. Ang anak, pagkakilala ng nanay, hindi nakakalimot. And you seem to forget na si Janet is the mother. At iba na ang sitwasyon ngayon. Napamahal na siya sa apo mo. Anak, bakit hindi ka mag-propose ng contract kay Janet? Contract, Dad? Yes. In exchange for her freedom, mangangako siya na lalayo sa inyo. May track record na hindi sumusunod sa batas si Janet. Pero kung kakausapin mo ng masinsinan, baka pumayag siya. Susubukan ko. Pagod na talaga ako kay Janet. Pagod na ako sa panggugulo niya. At pagod na rin ako sa kakamatsyag kung ano next move niya. Attorney. Ay. Na-prepare na yung mga papeles na kailangan? Ayos na yung papers, kaya lang pumunta agad ako dito para balitaan ka and it's not really good news. What do you mean? Well, unfortunately, nagsampa ng bail si Janet at pinayagan siya ng court dahil accomplice nga lang naman siya at, well, siya yung nanay ni Lara. What do you mean? Makakalaya si Janet? Pag nagbayad siya ng bail, makakalaya siya kaagad. Kung pagbayad siya ngayon siya palalayain. I'm really sorry, Leandro. Attorney, kailangan ituloy natin ng demanda. Tutuloy natin ang reklamo. Basta ang importante sa ending, kahit pa paano we have a good news. Right. Thank you, Attorney. Thank you. Pare, may problema ba? Meron, Oscar.
Makakalaya si Janet. Paano pare? Alam na ba ni Bessie yan? Hindi pa. Pero ganito, magpadagdag ka ng security sa farm natin. Kahit kunin pa ang buong security sa Pilipinas. Basta importante, hindi makalapit yung Janet na yung sa anak ko. Sige, pare. Ate, mabuti nakalaya ka na. Salamat ho. Walang problema. Babalitaan ko na lang kayo kung anong update ng kaso. Ngayon nakalaya ka na. I will ask na magkaroon tayo ng out-of-court settlement with Mr. Alcuar. Okay. Salamat po. Hindi papayag si Leandro. Dahil wala siyang tiwala sa akin. Dapat lang. Dahil ngayon nakalabas na ako, kumanda siya. Itong mukhang to magpapahirap sa kanya. Ate naman ayang ka na naman. Ate, tigilan mo na nga yan dahil dyan napapahamak ka eh. Tigilan mo na yung paghahabol mo kay Lara. Hindi pwede, Janela. Yan ang nag-iisang laban na hinding-hindi ko uuruan. Ate, alam mo, dahil dyan kung kanino ko nagpapatulong. Dahil dyan, muntik nang mapahamak si inay. Ako ba sinisisi mo sa nangyari kay inay? Janela naman, hindi ko gusto mabaril si inay. Kaya wag mo akong sisihin. Isa lang naman yung gusto ko eh, ang anak ko. Mahirap bang intindihin yun? Ate, naiintindihan naman kita eh. Pero sana naman huwag ka magpakasama ng dahil lang sa anak mo. Nanay ka pa rin, ate. Dapat matino ka pa rin kahit papano. Magpapakatino naman ako eh. Pagkasama ko na anak ko. Isa ngayon, pasensyahan mo na tayo. Laya ka na pala, Janet. Pero hindi ka pa rin makakawala sa akin. So, matagal ka na palang chef. Siguro, marami ka na pinaikot na girls, no? Kasi galing mo magluto. Hindi ko hilig magluto para sa babae. At hindi ko rin ugaling pagsabay-sabay ng mga babae. Uy, joke lang yun ha. Baka napikon ka. Alam mo, ang ganda ng bagong branch ng resto niyo ha. I like it. Nabili ko lang to dun sa dating may-aring Koreano. Pinarenovate ko lang. Sabi nga ni Ronald, may plano daw kayong mag-branch out sa Cebu. You know what? I love Cebu. Ang daming bars and restos. Parang Manila lang. Andrew? I'm sorry. Meron lang kasi akong naalala eh. Let me guess. It's the ex-girlfriend? Well, sinabi na sa akin ni Ronald yung situation mo. Hindi naman kita masisisi. At it's not your fault na masama ang ex mo. Hindi masamang tao si Ophelia. Meron lang siyang mas mahalaga sa akin na hindi niya kayang pakawalan. Anyway, Trisha, pasensya ka na. Pati ikaw, nadadami ka dito sa problema ko. Alam mo, kaya nga ako nandito, di ba? Para makatulong kita na makamove on. But I need your cooperation. Susubukan ko. Then, I have a condition. Bawal na si Ophelia. Next time na mag-space out ka, mag-walk out na ako. Hindi ko hayaan mangyari yun. Pangako. Nasa yun na lahat ng buong attention ko. Alright, good. So, let's go to Cebu. Sige. Tara, explore tayo doon. I have a lot of friends there, di ba? Sige, sama kita doon.
Hindi ba yun yung dating nobyo ni Ophelia? Eh, bakit may kasamang ibang babae? Hindi ko rin alam, Lucy. Teka, sasabihin mo ba yung kay Ophelia? Dapat lang. Kailangan niyang malaman para maliwanagan siya. Hiwalay na kami, Nay, kaya pwede nang makipagkita si Andrew sa iba. Kahit na. Wala pa kayong isang buwan na naghihiwalay. Sana man lang, pinatagal niya kahit konti. Hindi ganyan na meron kaagad siyang ibang babae. Hayaan na lang ho natin, Nay. Huwag na natin pakialaman yan si Andrew. Huwag na rin natin siyang pag-usapan. Kasalanan mo to eh. Kung hindi mo sana pinakawalan si Andrew, hindi sana magkakaganito. Ang bait-bait ng tao, sinaktan mo. Tama na, Nay. Oo na nga, di ba? Kasalanan ko na. Okay na yun. Huwag na lang kasi natin pag-usapan. Ayoko nang marinig yung mga ganyan nyo eh. Hindi. Hindi pwede natin hindi pag-usapan kasi hindi ko pa nasasabi sa'yo kung anong saloobin ko. Nay. Ophelia, tingnan mo nga yung sarili mo. Sinasabi mo sa akin na okay ka pero alam ko hindi. Nasasaktan ka. Pero sige, pagtuunan mo ng pansin niya anak-anakan mo. Total, yan lang naman ang meron ka. Ophelia, sayang. Pinakawalan mo kinabukasan mo nang hindi mo piliin si Andrew. Nawala yung pagkakataon na magkaroon ka sana ng sarili mong pamilya. Yung lalaki na tunay na nagmamahal sa'yo. Na sana meron ka ng sarili mong anak. Pero hindi. Ophelia, ngayon sige. Tignan mo ang sarili mo. Mag-isa ka na naman. Nay, may anak ako. Si Lara. Na nakikiagaw ka lang. Sinisiksik mo yung sarili mo sa pamilya ng iba. Nakalaya na si Janet? Oo, nakalaya siya. Tuma kami ni Oscar sa pasinto eh. Naku, anong gagawin natin ito? Siguradong pupunta dito si Janet para kunin si Lara. Inabangan na namin yan. Kaya nagpatugtog si Leandro ng security. Huwag kayong mag-aalala. Mas maigting na ang seguridad sa farm ngayon. Hindi basta-basta makakalapit si Janet sa'yo, Lara. Oh my gosh, kailan ba siya titigil? Hindi na ako mapakali. Iniisip ko pa lang na anytime pwede siyang sumugod dito at kunin si Lara. Honey, I said huwag kang mag-alala. Pag sumugod ulit si Janet, ipakukulong ko siya. Tara bro, pasok na tayo sa loob. Malamig na rito. Ate, ang daming gwardya dito. Imposibleng makita natin si Lara. Siguradong alam na ni Leandro na kalaya ako. Kaya naniniguro siya. Tara na ate, kailangan pa tayo ni Inay. Sige, aatras ako ngayon. Pero bukas babalikan ko sila at sisingilin. Saan ka pupunta dyan? Ha? Hindi ko eh. Hindi ka pa nagbabayad sa akin. Marami ka pang utang sa akin. Kaya akin ka lang. Akin ka lang. Bitiwan mo ate ko! Hoy! Huwag kang makialam dito. Usapan namin ito ng ate mo. Ate! Hindi ka bang magmamakaawa sa akin? Baka magbagong isip ko. Balikan kita. Ang kapal na mukha mo. Kahit kailan, hindi ako magmamakaawa sa'yo. At may atraso ka pa sa akin, ha? Bakit mo sinaktan si Inay, ha? Ate! Bakit mo siya binaril, ha? Bakit? Ang ingay ng nanay mo eh. Mabuti nga hindi ko siya pinatay. Ay! Ay! Ate! Ate! Ano?
Lalabang ka? Nakita mo sinampulan ko yung nanay mo? Gusto mo sampulan ko tong kapatid mo ngayon? Ha? Sige. Subukan mo saktan ng kapatid ko. Makakatikim ka sa akin. Hindi mo kilala ang kinakalaban mo. Reyna ng Bilibito! Ah! 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 Hayop ka, Janet! Hayop! Ina. Alam ko, hindi mo kaya iputok yan. Takot ka naman eh. Hindi mo ipuputok yan. Ate! Ano? Akala mo hindi ko kaya? Saan mo gusto yung susunod? Yung ulo mo? O dyan sa puso mo? Papakawalan kita ngayon. Pero tandaan mo to. Babalikan kita! Akin ka lang, Janet. Tandaan mo yan. Akin ka lang! Ate! Ate! Sino yan? Sino nandyan? Saan galing yun? Kapag gumaling si inay, mag-impake na kayo. Pumunta kayo dun sa kamag-anak natin sa Sorsogon. Doon kayo magtago. Mapanganib si Digoy. Ate, paano ka? Dito lang ako. Pero ate, sigurado ko babalikan ka rin ni Digoy. Dilalabanan ko siya. Ate? Janela, kukunin ko muna ang anak ko. Pagkatapos ang susunod din kami. Ang importante, mabawi ko si Lara. Ate, hayaan mo na lang kasi si Lara doon kila Bessie. Ayoko. Ako ang nanay niya. Anak ko siya, kaya dapat kami magkasama. Ate, pag magkasama kayo, lalo lang siyang mapapahamak eh. Janela, ang dami-dami ko ng kasalanan sa buhay ko. Minsan ko nang pinagsisihan. Ayoko nang dagdagan. Kaya hindi ko naiiwan si Lara. Dok, kamusta na po yung nanay namin? I'm sorry, it's bad. Hindi pa siya maayos. Pwede ba namin masilip? Hindi pa muna. We're still treating her. Nagkaroon ng komplikasyon after the operation. Baka mas hindi mabuti ang magpapasok pa ng bisita. Pasensya muna. Sorry kung nadamay ka. Well, it's about time na nag-tighten ng security yan si Leandro. Gagawin namin, Leandro, ang lahat, ma. Masigurado lang na lalayo lang si Janet kay Lara. Well, that's his role as the father. Alam mo, siguro ngayon nagsisisi na siya at may nangyari sa kanila nung babaeng yun. Ma. Anyway, nasaan ang apo ko? Ayun. Hanggang ngayon, tanong pa rin ang tanong tungkol kay Janet. Hindi ko nga naiintindihan, ma eh. Hanap siya ng hanap sa babaeng yun kahit nandito naman kami ni Ophelia. Dahil whether you like it or not, anak, mas matimbang pa rin ang dugo. Hi, Pogi. Yes, ma'am. Nandiyan ba yung anak ng mga Alcoar? Sorry po, ma'am. Bawal po kami magbigay ng impormasyon eh. Ano ba kailangan nyo?
Wala. Ang sungit naman nito. Nagtatanong lang eh. Kung wala ko kayong kailangan, umalis na po kayo. Meron. Actually, bisita ako ni Leandro. Pakisabi naman nandito ako sa labas nag-aantay. Ganun mo ba? Sandali lang po, ma'am. May raradyo ko po. Hindi sapat ang kinuha mong security, Leandro. Walang-wala to sa dami ng para sa presinto. Oo. Ano ang pangalan? Saan yun? Hulaan mo kung sino to. Mami Janet? 135. Charge. Clear. Time of death, 4:15. Anong ginagawa mo dito? Obvious ba? Dinadalaw ko anak ko. Pwede ba bitawan mo ang anak ko? Anak mo? Pwe! Ang kapal na mukha mo. Huwag ka nga nang aangkin ang di sa'yo. Ikaw ang nangaagaw. Lumayas ka dito dahil wala kang lugar sa pamamahay ko. Ophelia, anong ginagawa mo dito? Ba't nag-iisa ka lang? Wala, Aling Lucy. Nag-iisip lang po ako na tama yung desisyon ko na pinili ko po si Lara kasa kay Andrew. Hindi ka pwedeng basta pumunta dito at kunin si Lara. Baka nakakalimutan mo. Pwede kita ipakulong. Titigil ako manggulo kung aalis na kami ni Lara. Anong ginagawa mo dito? Sinusundo ko na si Lara. Malis ka dito. Ophelia naman. Hindi nga ako pinapaalis ang may-ari ng bahay. Tapos, ikaw pa magpapalayo sa akin. Papiliin na lang natin si Lara. Tapos, kung sino pipiliin niya, sa kanya sasama yung bata. Sige po. Pipili po ako para hindi na po kayo mag-away.